Amen. Praise the Lord. Isang palakpak muli para sa Diyos. Napakaganda po nung pinag-aaralan natin, mga kapatid. Kung babalikan natin yung ating text sa, yun nga, sa Romans 7, verse 21 to 25. Kung babasahin natin yan, ay ito po yung halo-halo yung ating buhay. Ano po? Mix up. Amen? Mix emotion. Mix po yung pagkatao natin. Amen? Bakit po naging ganun po yung pagkatao natin, mga kapatid? Na hanggang ngayon ay nasa proseso tayo ng paglilinis ng Lord. Amen? Dahil tayo ay nadungisan. Amen? Maraming nakurap na bagay, na magandang bagay sa buhay natin. Amen? Yung original na pagkakalikha ng Diyos sa buhay natin bilang banal, mga kapatid, ay nadungisan sa magitan ng mga ating mga nakita sa paligid, nasagap, narinig, naamoy, natinik natin. Amen? Na dinala natin sa ating buhay. Na walang katotohanan, may katotohanan man yan o walang katotohanan, inadapt natin. Amen? Inimbis natin sa buhay natin. Kaya tuloy, nagtatalo yung mabuti at hindi mabuti. Amen? Kaya nga sa buhay natin, mga kapatid, makikita natin sa mga tao, mayroong sobrang pusakal, may sobra talagang basag ulo, may sobra talagang hangal, mga ganun po. May mga tao tayong makikitang ganun. Amen? Na walang kinikilalang Diyos, ganito po yung mga katayuan nila. Amen? Pero, one thing for sure, mga kapatid, mayroon pong naiiwang kabutihan ang tao na yon. Hindi mo pwedeng i-assume na 100% ay wala siyang kabutihan. Amen? Meaning to say, mga kapatid, never na totally makukurap ang isang tao, mga kapatid. Amen? Otherwise, mahirap pakiusapan ng Diyos yun. Mahirap i-convict ng Diyos yung mga kapatid. Kung bakit tayo, mga kapatid, nadala ng Panginoon, pabalik sa Kanya, sapagkat hindi tayo inayaang totally na nabihag ng kalaban. Amen? Ito po yung pahiwatig ng ating pinag-aaralan, mga kapatid. Amen? Kaya, ano yung dapat natin gawin? Kung titingnan po natin salita ng Diyos, sabi ng Matthew 26, verses 41, amen? Watch and pray so that you will not fall into temptation. Amen? For the body is weak, but the spirit is willing. Doon pa lamang, mga kapatid, yung body mo, amen, weak. Pero yung spirit ng Lord na tinanggap mo, yun yung pinigay sa'yo, willing niya na baguhin ka. Pero makikita niyo, mga kapatid, di ba? Sige nga, huwag kayong matulog na isang araw. Hindi ko kaya, di ba? Hindi ka lang matulog ka lang ng 2 oras, hindi mo kaya, di ba? Pero mga kapatid, may pagsasanay si Lord sa buhay. Unti-unti. Di ba? Kaya nga, mga kapatid, dinidil tayo ng Panginoon. Tayo po ay nasa cleansing process ng Panginoon until now. Amen? Kaya nga, makikita mo sa buhay mo, parang gusto mo ito, gusto ng Espiritu ng Diyos, pero yung katawan mo hindi kaya. Amen? Gusto mo talagang maglingkod ng buong araw, magta-transport na lamang, pero hindi kaya ng katawan mo. Mamaya, ang tingin mo sa daan ay, di ba? Parang walang daan, kasi tulog ka na pala. Di ba? Mga ganong sitwasyon, di ba? Kuminsan, nabangga mo na pala, hindi mo pa rin alam. Amen? Kuminsan nakakatulog tayo. So, makikita natin, totoo talaga yung salita ng Diyos na tayo po ay nasa cleansing process ng Panginoon. Amen? Nagtatalo yung mabuti at hindi mabuti. Amen? Nagtatalo yung Espiritu ng Diyos at saka yung katawan natin. Amen? So, anong ibig sabihin nito, mga kapatid, sa buhay natin? Nais ng Lord na ito ay ma-overcome natin. Amen? Wala na siyang ibig sabihin, mga kapatid, we have to be an overcomer. Amen? Kailangan manaig si Lord sa buhay natin, hindi yung tawag ng ating sarili. Amen? Ito yung dinidil ng Lord sa buhay natin. Sige po, basahin po natin ang John 16, verse 33, at natin mamaya. Sabi doon, in me you will have peace, but in this world you will have tribulation, but cheer up, for I have overcome the world, says the Lord. Amen? I have overcome the world. Take note for that, overcome the word. Overcome the word. Sabi mo sa katabi mo, overcome the word. Amen. Okay, basahin po natin uli yung 1 John chapter 5, verses 4 and 5. Amen? Inulit po yon ng Lord. Paano? Paano tayo magiging overcomer ngayon?
Amen? Sabi doon, kung si Lord nagsabi yon, dahil napagtagumpayan niya ang mundo sa magitan ng kanyang kamatayan sa krus, at tayo ay nanumbalik at minana natin yun sa Kanya, nasa atin yung victory. Amen? Victorious tayo, meaning to say, victor tayo. Hindi tayo victim, kundi nandoon po yung pagiging overcomer natin. For everyone born of God overcomes the world. Kanina mga kapatid, sabi ng Lord, for I have overcome the world. Sabi ng Lord, pinamana ko sa iyo, you are born of God, you can overcome the world. Sinabi niya dito, this is the victory that has overcome the world, even our faith. Amen? Ito ngayon, mga kapatid. How do we really have that overcoming spirit sa buhay natin? Paano ba talaga tayo magiging totoong overcomer? Amen? Paano? Dahil sinabi ng Lord, yes, naniniwala tayo. Pero paano, mga kapatid, talaga? Paano? Kaya nga, pinanote down ko sa inyo yung, sabi ng Lord, for I have overcome the world. And sabi dito, kung born of God ka, ma-overcome mo yung word. Amen? Amen? Yung word, mga kapatid, kasama yung buhay mo, kasama yung sarili mo. Nakakaayos tayo. Amen? So si Lord, napagtagumpayan niya ang mundo, kasama tayo. Amen? Ngayon, tayo ay isinilang mula sa Diyos. Amen? Mga kapatid, not all, hindi lahat ay anak ng Diyos. Lahat ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Amen? Nakakaunawaan tayo. Alam natin kung sino yung isinilang sa Diyos o anak ng Diyos. Yung nanumbalik sa Kanya, tinanggap siya bilang tagapagligtas sa Diyos ng buhay niya, mayroon siyang relationship sa Kanya. Amen? Naging born of God tayo, mga kapatid, nung naganap yun sa buhay natin. Spiritually. Amen? Hindi sinasabi dyan ng literal, mga kapatid, na born of God, na ikaw ay ibabalik muli sa sinapupunan na yung nanay. Malaki ka na eh. Paano ka papapasok pa doon sa sinapupunan? Which is, yun po yung philosophy na sagot ni, sino po? Nicodemus. Ano po sa John 3:3? John 3 verses 3 to 7. Mababasa po natin yan na. Naging pilosopo si Nicodemus. Amen? So anong ibig sabihin ito sa buhay natin para talagang maganap sa atin ang pagiging overcomer natin? Mga kapatid, kung si Lord sabi niya, cheer up, for I have overcome the world. Be born of God so that you will become an overcomer of this world. Amen? So anong ibig sabihin ng Panginoon sa bagay na ito? Ito yung itatanim ng Lord sa buhay ng bawat sa atin. Amen? Anong ibig niya sabihin? You cannot be an overcomer of this world unless God overcomes your life. Nako nyo? Pag si Lord ang hindi nakaka-overcome ng buhay natin, how you will become an overcomer? You cannot be. Meaning to say, kailangan si Lord na mamayagpag sa buhay mo. Amen? Hawak ka ng Lord. Amen? Kontrolado ka ng Lord. Hanggat hindi nangyayari yon, mga kapatid, you cannot be a real overcomer. Sige po, pag-isipin niyo, mga kapatid. Kung talagang si Lord ay hindi siya yung nananaig sa buhay ninyo. Yung hindi ka talaga nagpapasakop sa Diyos. Hindi mangyayari magiging overcomer ka ng mundong ito. Amen? Ito yung kasalanan, ito yung kamunduan, natitikman mo pa rin, nagagawa mo pa rin. Amen? Ito yung tawag ng sarili mo, nagagawa mo pa rin because hindi nananaig si Lord sa buhay mo. That is why when God overcomes your life, you will become an overcomer of this world. Yun po yung gustong iwan ng Lord sa buhay natin. Amen? Let God overcome your life so that you will become an overcomer of this world. Amen? Hanggat si Lord ay hindi pa niya na-overcome yung buhay mo, paano, mga kapatid, ma-overcome ng Lord yung buhay mo? Isuko mo. Amen? Isuko mo. Yun lamang po ang susi, mga kapatid. Isuko mo totally kay Lord. Hayaan mong siya ang kumilos, hayaan mong siya manaig, hayaan mo siya maghari, hayaan mo siya manguna, hayaan mo siya manalo sa buhay mo. Then, ikaw ay mananagumpay sa mundong ito. Unless na hindi nangyari yun, mga kapatid, never.
babalik at babalik ka rin. Yung pagtatalo ng laman at espiritu, napakagrabe. Amen? Kulang na lang na magboxing sila dyan. Ha? Alam niyo mga kapatid? Parang yung bullying, di ba ganon? Nagkakagulo. Amen? Tingnan niyo yung kulog. Parang ganon mga kapatid. Ang itsura, ang sitwasyon ng buhay natin. Amen? Try niyo po mga kapatid, ang formula ng Panginoon, siya yung na-overcome ka na, ngayon, magiging overcomer ka na. Amen? Mananagumpay ka na dahil si Lord napagtagumpayan ka na niya. Amen? Iyon po yung nais ng Lord na iwan sa atin. Sino pong nais na ma-overcome siya ng Lord? Amen? Di ba ganon mga kapatid? Kasi kahit ibinigay ng Lord ang Espiritu niya at tinanggap mo, pero kung mananaig pa rin yung sarili mo, wala din. Amen? Wala din. Pero kung isinuko mo yung buhay mo, yung Espiritu niya mananaig, siya ngayon yung overcomer ng buhay mo. Amen? Kaya ikaw, susunod ka na lamang. Anong labas nun? Overcomer ka. Amen? Dahil ang susundin mo lang, si Lord, sa magitan ng kanyang banal na Espiritu. Handa na tayo? Handa na natin isuko yung buhay natin? Para ma-overcome tayo ng Lord? Then wala na pong struggle, mga kapatid. Amen? May struggle, may pagtatalo, ang espiritu at laman ng buhay natin dahil hindi pa natin isinusugot totally ang buhay natin para ma-overcome tayo ng Panginoon. Amen? Pag naganap yun, mga kapatid, amen? At ito ay magaganap, mga kapatid, from moment to moment. Day by day, hindi lamang ngayon, mga kapatid. Amen? Araw-araw, sa bawat tuwina, mga kapatid, kailangan manalo, manguna, maghari, manalo si Lord sa buhay natin. Amen? Siya yung magiging overcomer natin sa buhay natin. Amen? Kung binabasa-basa lang natin yan na hindi natin iniintindi sa magitan ng kapahayagan ng banal na Espiritu, hindi mo maunawaan yan. Kahit sabihin mo, ay, overcomer na pala ako kasi anak ako ng Diyos. Ayaw ng Diyos eh. Pero bakit nananaig pa yung sarili? Bakit pagbukas mo ng internet, teka, parang nabibihag ka pa. Di ba? Oh. May magpa-plus doon na kakaiba. Bakit na-entertain mo pa? Di ba? Di ba? Mga kapatid, yun po yung gustong sabihin ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kailangan mo maunawaan ang salita ng Diyos. Amen? Sa magitan ng kanyang banal na Espiritu upang may apply mo sa buhay mo. Amen? Hanggat hindi mo naliliwanagin yan, mga kapatid. Bakit? Ito kasi yung salita pa rin ng Diyos. John 8:43. Amen? Yan pa rin yung salita niya sa buhay natin, mga kapatid. John 8:43. Bilis din po. Tingnan niyo. Oh, praise the Lord. Why do you not understand my speech? Because you are not able to listen to my word. Who is that word? Jesus. Amen? Yes, Lord. Oh, dinalakad ka na lang. Diba? At ipinapaunawa ng Panginoon niya sa magitan ng kanyang banal na Espiritu. Amen? Once na naunawaan mo, kaya mo na ngayong i-apply. Amen? Praise the Lord. Sige po. God bless you. Amen? Sino nang handa ngayon? Na si Lord ang overcomer niya sa buhay. Sige po, tayo tumayo. At i-proclaim natin na siya po ay overcomer ng ating buhay. Amen? Glory to God. Sino pong handa na natanggapin na si Lord ang overcomer niya sa buhay niya? Nais mong walang struggle sa buhay mo, madali. Dumating man yung pagtatalo ng sarili mo at ang Espiritu ng Diyos, mananaig yung Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Kung mayroon kang mindsetting na si Lord ang magiging overcomer mo sa buhay mo. Who wants that kind of situation in his life? Sinong nagnanais na manaig ang Lord sa buhay niya? Sige po. Kung nais mong isuko ang buhay mo, nais mong tanggapin ang pahiwatig ng Panginoon sa oras na ito. Kung mayroon kang kamay,
bilang manifestation ng pagsuko sa Lord. Ano ba yung manifestation ng pagsuko sa Lord? Gawin mo na nanggagaling sa iyo. At habang inaawit mo itong kantang ito, magmamanifest ang nais ng Lord sa buhay mo. Lord, sa oras na ito, hayaan yung Panginoon na tulungan kami na magkaroon kami ng mindsetting, Lord, na Ikaw ang overcomer ng buhay namin. Paano namin, Lord, ma-overcomean ang aming sarili, ang paligid, ang mga makamundong bagay, ang kasalanan, ang kahinaan? Lord, kung Ikaw ang mananagumpay ng buhay namin, Ikaw yung overcomer namin, Panginoon, walang puwang ang sarili namin, kundi kami susunod lamang ayon, Panginoon, sa overcoming spirit mo, Panginoon. Lord, hayaan mo, Diyos, sa oras na ito, itataas namin ang iyong dakilang pangalan. Iwawagay-iway namin, Panginoon, ang bandila ng iyong pangalan sa buhay namin. Sapagkat Ikaw ang nanalo sa buhay namin, Panginoon. Ikaw ang nangunguna, Ikaw ang naghahari. Ito ang overcoming spirit ng Lord sa buhay natin. Siya ang nananalo, Siya ang nangunguna, Siya ang naghahari sa buhay natin. And then, yung buhay natin dahil bihag na ng Espiritu ng Diyos, susunod ka na lamang ayon sa Diyos. Dito ka magiging overcomer, dito ka magiging overcomer, dito ka magiging mananagumpay. Sa lahat ng bagay, mula sa sarili mo, mula sa paligid, mula sa mga kamunduhan. Lord, sa oras na ito, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Lord. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Hallelujah. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Hallelujah. Overcome the word. We will replace the word, you have overcome me. Say it, Jesus, you have overcome me. We will sing this song replacing the word into me. Hallelujah. Jesus, you have overcome. You have overcome me. Myself na lang, myself. We will replace myself. Instead of me, we
we replace that the word into myself. Amen. Jesus, you have overcome myself. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Come on. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome myself. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome myself. Hallelujah. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome myself. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome myself. Jesus, you have overcome myself. Jesus, you overcome myself. You have overcome myself. Hallelujah, Lord. Truly, oh God, when we surrender ourselves unto you, you become an overcomer of ourselves, Lord. Lord, salamat. Maraming salamat, Panginoon. Tinuruan mo kami kung paano ka mamamayagpag sa buhay namin. Tinuruan mo kami, Panginoon, na ikaw ay mananaig. Tinuruan mo kami, Panginoon, kung paano ka manalo sa buhay namin. Tinuruan mo kami, Panginoon, upang kami ay mananagumpay. Kung ikaw, Panginoon, ay mananagumpay sa buhay namin, dito kami, Panginoon, magiging mananagumpay. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagtuturo mo sa amin. Kaya mo, O Diyos, hindi lamang ito natapos sa pagtuturo mo. Hindi lamang natapos, Panginoon, na natanim sa puso namin. Kundi, Lord, ito ay may apply sa buhay ng bawat sa amin, Panginoon. Sapagkat, Lord, nais mo, Panginoon, na kami, O God, ay mabuhay bilang mga manunungkumpay. Upang marami pa kami, Panginoon, O God, mailapit sa iyo na kaluluwa, Panginoon. Marami pa kami, Panginoon, O God, na mahihikayat. Marami pa kami, Panginoon, na mahahanap ng mga anak mong nawawala. Lord, salamat. Ang haba ng panahon na kami nag-i-struggle sa buhay namin. Napakalaki, Panginoon, yung pagtatalo ng Espiritu mo at ang aming sarili. Pero Lord, binigyan mo kami ng ugad ng sariwang kapayagan sa oras na ito, Panginoon. At once and for all, Panginoon, we commit, Lord, na ito'y magaganap sa buhay namin. Naniniwala kami, Panginoon, dahil ikaw ang mananagumpay sa buhay namin.
magiging mananagumpay kami, Panginoon. Lord, salamat sapagkat kami sumusunod lamang ayon sa kilos ng banal mong Espiritu. Kami sumusunod lamang ayon, O God, sa inuudyok ng Espiritu sa buhay namin. Ayaw mo, O Diyos, ito ay maganap lagi sa buhay namin, hindi yung sarili namin. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lord, sa oras na ito, patuloy yung pagpalain, patuloy yung Panginoon nagabayan ng bawat isa sa amin. Sapagkat, Lord, kung wala ka, hindi namin kaya ang buhay na ito. Kung wala ka, Panginoon, O God, hindi namin kakayanin, O God, ang takbo ng panahon na ito, Panginoon, sa buhay namin. Lord, hindi namin kakayanin, Panginoon, O God, ay yung kalagayan namin sa mundong ito, Panginoon. Kaya, Lord, gamitin mo ang buhay namin. Para, Lord, ibandila ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Na ikaw, Panginoon, O God, ang manunukumpay sa buhay namin. Ikaw, Panginoon, O God, ang nangunguna, nagahari, nananalo sa buhay namin. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang ginamit mo, O God, na lingkod mo. Nalalo mo, Panginoon, O God, pag-ibayuin, Panginoon, ang kanyang paglago. At Lord, i-anoint mo pa siya, Lord, more and more. At kami, Lord God, mga kapatid na nakarinig na yung salita, nakarinig, Panginoon, ng pagkilos ng mahiwagang mo salita, Panginoon. Ayaw mo, Diyos, na ito inatanim sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At Lord, maging handa ang bawat isa, Panginoon, O God, na Lord, i-apply ang bawat naririnig, Panginoon. Sapagkat, Lord, binigyan mo kami ng pandinig na mayroong pagpapaliwanag na galing sa iyo upang, Lord, maunawaan namin at maisabuhay namin, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong pinagpapasalamat sapagkat, Lord, napakabuti mong Diyos. Hindi ka nagkulang, Panginoon. Wala kaming point, Panginoon, O God, na magreklamo sa iyo, Panginoon, kundi, Lord, magpasalamat sapagkat, Lord, ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Di kailanman, Panginoon, na hindi ka nagkulang sa buhay namin. Kaya, Lord, binabalik namin sa iyo lahat-lahat, Panginoon, na may pasasalamat, pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati sa tanging pangalan na makapangyarihan at banal. At ang lahat na tumanggap ng salita ng Diyos na handa nang maging overcomer ay magsabi na, Amen.